Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, Kamara, Nataranta, Lacson, Pahiya kay Marcoleta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Nataranta po ang at nabulabog ang House of Representatives. Ito po si Speaker Martin Romualdez, sabi po dito sa balita, House Speaker Martin Romualdez pinaiimbestigahan ang pagpatay sa technical staff ng Kamara. Dapat lang paimbestigahan yan mga kababayan, no? Teka lang. Manaisip ko lang kasi nabanggit po ang technical staff, di ba? Di ba sabi po doon sa GAA, no, sa investigasyon ng 2025 National Budget or 2025 GAA 2025 di ba yung mga blanco, di ba? May mga blanco doon na mga fill in the blank, di ba? At sinasabi po ni Kimbo na mga technical staff ang gumawa na noon mga kababayan. Ngayon, napapaisip tuloy tayo mga karibyo natin dahil din po sa mga comment ng ating mga kababayan sa post na ito. Sabi po dito sa isa nating kababayan, sabi niya po, Boss, baka naman inside job yan para bandang huli sa mga Duterte at DDS naman. Ibintang yan dahil yung impeachment medyo nananamlay na. Oo nga no. Pwede ha. Sila din nagpatahimik dyan. Nako. Galing po yan kay Diego Silang. Sila din po ang nagpatahimik dyan, sabi niya. Okay, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? No, natataranta na at medyo nabulabog ang House Speaker or House of Representatives dahil po dito sa paggurgura sa technical staff nila. Ano sa palagay no, mga karbi natin? Isa ba itong inside job? Dahil marami na sigurong alam itong technical staff. Ito ay opinion lang po natin. Wala po tayong ebidensya. Ang tanging nalalaman lang po natin ay may connection po ang GAA 2025 sa technical staff. Dahil nga po, doon sa sila po ang nag-fill in the blank. Yun ang sinasabi ni Estela Kimbo. Diba? Or may karapatan daw di umano ang technical staff na mag-fill in the blanks mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Umaksyon agad mga kababayan. Umaksyon agad ang ombudsman. Ombudsman asked Vice President Sara Duterte to answer alleged confidential funds misuse RAPs filed by the House of Representatives. So, umaksyon agad ang House of Representatives. Pero nami-misunderstood nami-misunderstood yata. No? Yan, nawawaray na tayo. Okay. Nami-misunderstood yata ni Chua. Ni Representative Chua yung pag-action agad ng dalawa kasi ngayon ang umiikot mga kaubayan dito sa social media, no, na medyo bigyan natin ng reaksyon. Yung kay Chua at yung kay Laila de Lima, okay? Yung mga opinion nila about dito, okay? Sabi po dito ni Chua mga kaubayan, mukhang na misunderstand ni Chua. Sabi niya dito, bilis ng aksyon ng ombudsman versus BP Sara, patunay na malakas ang ebidensya. O yan mga kababayan, malakas daw ang ebidensya dahil umaksyon agad ang ombudsman doon po sa kanilang i-file na reklamo. Naniniwala sa Manila Representative Joel Chua na ang mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman laban kay
Vice President Sara Duterte at mga opisyal nito kaugnay ng mga aligasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay nagpapakita na malakas ang ebidensya kaugnay sa irregularidad sa paggastos ng confidential fund. Nako. Saan kaya sila kumuha ng ebidensya? Ang ebidensya po na nagpapatunay, and it is a public document, mga kabayan, ay galing po sa COA. At sinasabi po sa COA, there is no misuse of funds, mga kabayan. No? Okay. Puntahan naman po natin si Dilima. Mga kabayan, ito naman po ang naging pahayag ni Dilima patungkol po riyan. Okay? Dilima, ikinaalarma ang galaw ng ombudsman na may dahilan para magdudang i-dismiss ang kaso ni Sara. O yan, mga kabayan. Kung si Chua, no, magkaiba sila magkaisang grupo lang. I mean, tama, isang grupo lang sila no? Pero magkaiba ang kanilang mga pananaw sa buhay. Okay? Si Chua, malakas ang ebidensya. Ito naman si Dilima, baka ma-dismiss lang. Di ba? Siyempre, madidismiss yan kung wala namang ebidensyang matibay na ebidensya. Ha? Kaya medyo tama dito si Dilima. Kaya nga naaalarma sila na nabubulabog ngayon ang House of Representatives. Dahil kay Vice President Sara Duterte. Posible bang i-dismiss ng ombudsman? Hindi lang posible. Talagang madidismiss yan sapagkat wala naman pong matibay na ebidensya. At COA po ang magpapatunay dyan, mga kababayan. Okay? It is a public document versus anuman yung kanilang dokumento din. Di ba? At baka malekturan pa sila kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng confidential. No? Baka sabihin lang ni Ombudsman Martires na okay, sino ba itong maiingay about dyan sa itong young guns, di ba? Kayo mag-research muna kayo about sa confidential. Baka iba ang ibig sabihin niyo ng confidential. Kaya hindi kayo nagkakaintindihan, no? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? No-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito po naman, mga kababayan, ay ang patungkol po ito sa tensyon sa Middle East, sa Israel-Iran conflict. Yan, mga kababayan. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., we generally leave it to each individual, to each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Yan, mga kababayan. So, yun, anong masasabi nyo dyan? Parang sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr., bahala na kayo sa buhay nyo. Malalaki naman kayo, magdesisyon kayo para sa sarili nyo. Parang ganoon ang lumalabas dito, mga kababayan, di ba? Kasi we generally leave it, no? Pinauubayan niya na doon po sa mga individual, sa mga pamilya na nakatira po doon sa mga lugar na yan. Kung sila po ay gusto nilang magpa-evacuate or hindi, mga kababayan. So, kumbaga, bahala na kayo. Okay? Bahala kayo. Mag-decide kayo kung gusto nyo po dyan or kasi kayo ka na hirap Dito natin talaga masusubukan ng pagiging isang presidente ng isang presidente. Diba? Kung paano siya mag-decide, kung paano siya magdesisyon, kung paano siya magsalita, na mapapalakas niya ang loob ng ating mga kababayan na nandoon sa mga lugar na yan, di ba? Sa palagay nyo ba, mga kababayan, lalakas po ang loob ng ating mga kababayan kung ganito po ang statement ng ating presidente. We generally leave it to each individual, to each family to decide for themselves. Bahala na kayo dyan, magdesisyon kayo, malalaki na kayo. Di ba? Anyway, that is our only, yun po ang ating pagkakaintindi dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. But anyway, maybe yung tono dito, yung tune, no, ng kanyang pagsasalita is hindi naman ganun, no? Malambing naman talaga si President Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, yun nga lang, I think, ito personal opinion, hindi po ito maganda, no? Na ganun ang sasabihin sapagkat baka sabihin ng mga kababayan natin doon na pinababayaan sila, di ba? Pero kayo, ano pong inyong masasabi dito, mga kababayan, sa statement na ito ni President Bongbong Marcos Jr.? Alright, ito pa.
Pasadahan din po natin President Bongbong Marcos Jr. Devoted. Sabi niya po dito, I'm devoted to my work. Marcos powers through with 5 hours of sleep, exercise, bagnit-free diet. Alright mga kabayan, 5 oras lang ang tulog ng Pangulo. Uy, matulog naman kayo. President Bongbong Marcos Jr., 8 hours a day. Pero busy daw no? 3 years into his term, President Ferdinand Marcos Jr. now runs on only 5 hours of sleep a night due to his busy schedule and paperworks. Yan mga kababayan, busy. Busy po talaga ating presidente. 5 oras na lang po siya nakakatulog sa bawat araw. Okay? Ano kayang ginagawa ng presidente natin, no? Bakit nag-i-exercise? Sabi, nag-i-exercise. Minsan, di ba, nung mga nakaraang taon, nababalitaan natin, nagpa-party-party, di ba? Yung mamahaling banda pa ang kinukuha. Anyway, wala na tayong pakialam. Tulad natin sana, hindi na tayo nakikialam sa personal na buhay ng ating Pangulo. Sana ganun din po sila kay former President Duterte, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, Dilima. Dilima. Sabi dito ni Dilima, BP Sara takot sa ebidensya kaya iniiwasan full-blown trial. Hindi ako naniniwala dyan. Sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, handa po siya sa bloodbath, di ba? Ibig sabihin, seryoso siya. Pero bakit mo naman isisisi yung nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte? Na ang may pakana naman kung bakit hindi natuloy ang impeachment trial ay yung mga kaalyado ng administrasyong ito. Di ba? Kung talagang ganun, mga kabayan, di ba? Di sana napatuloy yan. Kayo rin kayong mga kalaban ni BP Sara, sila rin mismo ang tumaas ang kamay para hindi ipagpatuloy. So ngayon sasabihin ni Dilima, si Vice President Sara Duterte ang may pakana or umiiwas para hindi maimbestigahan or hindi matuloy ang trial. No, malaking kasinungalingan yan. Kaya wag tayong maniniwala dito kay Dilima. Isipin nyo ito palagi mga kababayan. Ito kasi iniisip ko pag nakikita ko ito si Dilima no? Isipin nyo ito palagi mga karubin natin, tuwing magsasalita si Dilima, na si Dilima po ay kabit, di ba? Kabit po siya ng kanyang driver kasi may asawa po yung driver niya. So, inagaw po na Dilima ang driver niya. Parang, ano bang right term dyan mga kabayan? Si Junel, di ba? Si Junel, mga kabayan, no? May nagkarelasyon sila, yon tama. Nagkarelasyon sila ni Dilima. Si Dilima, sumasayaw po yan sa Bilibid. May caught on video yan, mga kabayan, si Dilima. Sumasayaw at kumakanta sa Bilibid. Now, ang ganyang klase ba ng pagkababae, nangaagaw ng asawa ay isang magandang ehemplo sa ating gobyerno? Di ba hindi? Kung doon nga nagkaroon siya ng temptation, paano pa kung may mga involved na pera sa ating gobyerno? Hindi ito yung mga temptation Dilima, lagi niyang sinusunggaban Anyway, yan po ang lagi niyong isipin mga kababayan para hindi kayo mabudol ni Dilima, okay? Anyway, itong matindi. 39 years old. Tama, di ba? 39 years old retirement. Itutulak ni Senator-elect Tito Soto sa pagbubukas ng 20th Congress. Naku po. Nagsagawa umuno ng pag-aaral si Senator-elect Tito Soto kaugnay sa early retirement na 39 years old. Ayon sa pag-aaral nito, 30% ng mga empleyado ang pabor sa early retirement bill dahil magkakapunuan umano ang mga ito na pwedeng ipagsimula ng negosyo. Magkakapuhunan umano ang mga ito
na pwedeng ipagsimula ng negosyo, dagdag pa nito, malaki rin umano ang matitipid ng pambansang budget sa personnel services ng gobyerno. Aba. Oy, congratulations sa inyo doon po sa graduate, ilan na lang kung ano ba, 21 ba ang 19? 21. Let's say 21 po mga kababayan. For example lang 21 years old ka, di ba? Ilan na lang ang siservisyo mo, konti na lang tapos magre-retire ka na. Okay? So hindi kaya magkagulo ito mga kababayan? Ha? Kasi sa 39 marami pa silang pwedeng sa bagay para ma-enjoy din nila yung buhay nila. Pero mga karibyo natin, hindi kaya malugi ang gobyerno naman dito. Di ba? Kung isipin mo, makakatipid ba talaga? Kasi, di ba, pag mag-retire na yan, may pension na yan. Di ba? Patuloy mong silang babayaran na hindi na sila nagtatrabaho. Not unless kung, papiliin na lang siguro mga kababayan, no? 39 years old ka mag-retire, wala kang benepisyo. Or sige, dito ka sa, ilan daw, 69? Or 67? Or 60? Then, may benepisyo ka. Di ba? Pwedeng ganun. Optional, mga kababayan. Sabi naman po dito ng komento, sabi po 50 sana ang mandatory at 40 or 45 ang optional. Dapat ibagay sa life expectancy para naman ma-enjoy pa ang na-enjoy pa ng mga empleyado ang buhay retirado. Sa ngayon kasi 40 to 50 ang dami nang nararamdaman. Well, anyways, suportahan ba natin itong 39 years old retirement? Okay, total, ako wala po ako sa gobyerno mga kababayan, no? Pero mayroon po akong mga relatives that are working in the government, no? So, kaso nga lang, pag 39, mga matatanda na itong mga mga relatives So, meaning, pag napatupad to, retire agad sila. Okay, anyway mga karibin natin, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin to si Senator-elect Rodante Marcoleta, pinatamaan. Si Lacson, eto mga karibin natin, bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diumanay balitang matapos tila nakisawsaw sa usaping impeachment trial laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio, Senatorial-elect Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan. Di man pinangalanan, ngunit natapwat tila na sampal ng katotohanan ang Senatorial-elect na si Senator Ping Lacson matapos itong tila makisawsaw tungkol sa usaping impeachment trial. Matapos makakuha ng botong 18 laban sa 5 ang Vice President na si Sara Duterte at sa huli ibinalik ng impeachment court ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos naglabas ng pahayag sa publiko ang senatorial-elect na si Ping Lacson at tila nakisawsaw sa usaping impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte, na ayon pa sa kanya, and I quote, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment." Wala po ang salitang remand o return sa Constitution. Nakakabahala ang posible. Eto mga kababayan i-remind ko lang po kayo that Senator Ping Lacson is not an attorney. Although may alam siya sa batas because he is an PNP chief, no? Pero iba pa rin pag attorney ka kasi yan talagang trabaho mo, di ba? Eto, pakinggan po natin ito. Overreach sa interpretasyon sa Article 11 Section 3 ng Saligang Batas kung saan ibinalik ng Senado sa Kamara ng impeachment case versus VP Sara Duterte ayon kay Senator Ping Lacson.
unquote. At ang pahayag na ito ni Senatorial-elect Ping Lacson ay tila hindi naman pinalagpas ng Senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit tila nasampal nito ng katotohanan at tila pinangaralan si Senator Ping Lacson. Narito at sabay-sabay nating panuuri ng full video. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos ay hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ay ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ay yung naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsutukan. Pero kalaunan pala Tapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun di ba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes, po, Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan, so ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon sa yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals ata ang nagsabi, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, So yan mga kababayan, klarong-klaro. Pwede pong ibalik mga kababayan. Gaya nga po ng kaso ni Dilima, di ba? Ibinalik. At ngayon ay, di ba nabalitaan, at isinir po natin yung dito mga karabin natin na si Dilima ay binawi yung kanyang paggalaya, di ba? Yung desisyon, no? Na ang tawag dyan, nakalimutan ko mga karabin natin. Basta si Dilima po mga karabin natin, yung kaso ni Dilima, ibinalik ulit. No? Binawi sa kanya yung naging desisyon ng korte at ito ay binalik ulit no? Para ayusin mga kababayan. So ganoon din pala dito sa impeachment court. No? Pwedeng ibalik para muling repasuhin niyo dyan kasi problemado no? Problemado po yung inyong article of impeachment. Ayan mga and the process no ay questionable po mga kababayan, yung proseso ng kanilang impeachment complaint na yan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dito mga karabin natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao.